Ayon sa kasabihan, ang pag-ibig ay may tulad sa tanim na kapag hindi kinalingan ng tama ay unti-unting malalagasan. Mapagpalang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sebastian. Tubong Batangas po ako, Sir Casper. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hango sa totoong karanasan ng aking ina. Naganap ito 2 dekada na mahigit ang nakaraan. Isang karanasan na hanggang ngayon ay patuloy na isinasalaysay ng aking butihing ina ng paulit-ulit. Alam niyo naman, kapag ina ay paulit-ulit. Taong 2002. Ako ang buhay na alaala sa kanyang masilimuot, masaya at puno ng kahiwagaan na buhay ng pag-ibig. Taong 2002, kasalukuyang nag-aaral ang aking ina sa kabisera ng Batangas. Si Nanay Soledad ang magandang halimbawa ng tipikal na probinsyana. Mahiyain, tahimik at konserbatibo. Mataas ang pagpapahalaga sa moralidad. Lumaki si Nanay Soledad sa pamilyang relihiyoso. Walang kapintasan sa pag-uugali at hindi makikitaan ng kagaslawan sa pagkilos. Magsisimula ang aking kwento sa panahon na nag-aaral pa lamang si Nanay Soledad sa sekundarya. Panahon kung saan kakausad pa lamang ng bagong milenyo. Nagsisimula ng transisyon ng manual na panahon papunta sa digital na teknolohiya. Ang deskripsyon ng lugar na kinalakihan ni Nanay Soledad ay katulad sa kaswal na nakikita sa probinsya. Payak na pamumuhay at nakapako sa mga lumang paniniwala, kagaya ng mga panauhin. Kaakibat ng pagbabago ng panahon, ang unti-unting paglimot sa makalumang kultura. Unang-una ang mga pamahain na may malaking ambag kung papaano tayo ngayon. Yun mismo ang paulit-ulit na pinaalala ng magulang ni Soledad. Nakatira sila sa lugar kung saan abot tanaw ang Bundok Banahaw. Ang Bundok Banahaw ay itinuturing na isa sa pinaka-engkantadong gubat dito sa Pilipinas. Palaging pinapalalahanan ni si Soledad ng kanyang mga magulang na maghinay-hinay sa tuwing tumatawid sa tumana. Ang tumana ay isang uri ng anyong lupa na karaniwang tumutukoy sa isang mabuhangin o malambot na lupa. Kadalasang matatagpuan sa mga pook na may mataas na antas ng tubig. Ang mga tumana ay maaaring gamitin para sa agrikultura o maging tirahan ng iba't ibang uri ng halaman o hayop. Ang tahanan ni Soledad ay napapalibutan ng taniman ng palay. Kailangan mo pa bagtasin ang mahabang pilapil bago ka makarating sa tumana. Ang tumana ay pinagkukunan ng patubig, inuman ng mga alagang hayop at paliguan ng kalabaw at pinagkukunan ng mga sariwang tilapia at anong klaseng isdang tabang para gawing ulam. Sa kabila ng malaking ambag ng tumana sa buhay ng residente na nakatira malapit dito, patuloy na pinangingilagan ang lugar pagsapit ng tanghali hanggang 3:00 ng hapon. Ayon sa mga matatanda na nakasubaybay sa pangyayari sa lugar, sa tuwing may gumambala na residente sa tumana, siguradong hindi matatapos ang araw na wala itong iindahin na karamdaman. May pagkakataon pa umano na buhay mismo ang kinukuha ng tumana. Nakikita na lang na palutang-lutang na sa tubig doon. Wala namang magagawa ang mga residente dahil iyon ang pinakamadali na daan palabas ng baryo. Isa na sa kanila si Soledad na halos 2 beses na dumadaan sa tumana bawat araw. Ayon sa usap-usapan ng matatanda, ang tumana ay mismong daungan ng mga barko papasok sa karian ng Bundok Banahaw na tirahan ng mga engkanto
Sa tuwing sasapit ang kalagitnaan ng araw, may maririnig na ugong ng barko o di kaya ay kalasa ng mga naglalakihang kadena. Ayon sa mga albularyo at babaylan na tumitingin sa lugar, hindi daw iyon maliit na tumana lang, kundi may tulad umano iyon sa tanyag na Panama Canal o Suez Canal. Dadaanan ng malalaking barko sa buong mundo. May mga pagkakataon na may nagpapakitang ginto na barko sa tumana. Pag-aari umano iyon ng mga maharlikang engkanto sa Banahaw. May mga taong nakaranas pa umano na makasampa sa gintong barko at dinadala sa kanilang kaharian. May iilan na nakakabalik at may iilan na tuluyan ang naglaho. Lahat ng mga kwento na nagpasalin-salin sa bawat henerasyon ay lumikha ng negatibong imahe sa tumana. Nagkataon lang na walang pagpipilian ng mga residente, kundi patuloy na makiayon sa lugar. May pagkakataon na bigla na lang lalakas ang agos ng tubig. Aapaw ang tubig sa pangpang na naging dahilan ng pagkasira ng taniman sa paligid nito. Dalawang magkapatid sina Soledad, ang panganay ay si Ilsam. Parehong naghabol sa panguling biyahe ang kanilang magulang. Kaya halos 1 taon lang ang agwat ng magkapatid. Ang kanilang magulang ay parehong magsasaka. Sagana ang taniman sa ani dahil si biyayang patubig ng tumana. Ang kanyang nanay Nora ay katuwang ng kanyang tatay Gardo sa gawain sa sakahan. Maaga pa kung umalis ang mag-asawa, kaya kalimitan paggising ng magkapatid ay nakahanda na ang kanilang almusal at baon sa eskwela. Tipikal na magkapatid, palaging nag-aaway, pero mahal naman ang isa't isa. Bantay sarado si Soledad ng kanyang kuya Ilsam. Magkaklase lang ang magkapatid, kaya kalimitan si Soledad ang sekretarya ng kanyang kuya. Sa tuwing may manliligaw sa dalaga, siguradong makakatikim ng pagbabanta sa kanyang kuya. Hanggang sa isang araw ay naunang umuwi si Soledad na umiiyak. Napahagulgol ito sa kanyang ina pagdating sa kanilang bahay. Kasalukuyan na silang magkapatid sa huling taon sa high school. Hindi natagalan ay dumating din si Ilsam na halatang nagmamadali na masundan ang kapatid pa uwi. "Ilsam, ano naman ang ginawa mo sa iyong kapatid?" usisa ng kanilang ina. "Wala akong ginawang masama sa kanya, Nay. Sigurado na sasaktan lang siya sa lalaking iyon," tugon ni Ilsam. "Nakakahiya na si Kuya, Nay. Ginagawa niya akong bata. Hindi naman nanliligaw sa akin ang lalaking kasama ko. Nag-uusap lang kami, Nay. Hindi naman ako nangialam sa kanila ng nobya niya," sumbong ni Soledad. "Lalaki ako, Soledad. Walang mawawala sa akin," katwiran ni Ilsam. Inakbayan ni Gardo ang kanyang panganay na anak para pakalmahin. "Halika nga, anak. Pag-usapan natin ang masinsinan ng problema niyong iyang magkapatid." Pag-aaya ni Gardo sa kanyang panganay. "Alam mo, anak, malaki na ang kapatid mo. Natural lang na magkaroon siya ng manliligaw. Dahil maganda ang kapatid mo. Hindi ko naman sinasabi na masama ang ginawa mo. Ang punto ko lang, anak, na hanggat nakikita mo na ligtas naman si Soledad at maayos ang pagkikitungo sa kanya, hayaan mo na, anak. Darating ang panahon na magkakaroon na kayo ng kanya-kanyang pamilya. Bigyan mo ng pagkakataon na tumayo si Soledad sa kanyang sariling mga paa." Payo ng kanyang ama sa kanyang 2 anak. "Pasensya na, Tay, Nay. Pero hindi ko may papangako na manatili akong tahimik lang, lalo na kapag alam ko na tarantado ang nanliligaw kay Soledad. Ako nga padapuan ng lamok yan ng maliit pa, tapos mapupunta lang siya sa irresponsableng lalaki. Matuto ka kasing kumalatis ng mga lalaking lumalapit sa iyo, Soledad. Hindi naman ako manghihimaso kapag alam kong matino." Paglalahad ni Ilsam.
Sige na, magbati na kayong magkapatid. Utos ng kanilang ama. Simula nga nang makausap ng kanilang mga magulang ang magkapatid, ay nabawasan ang pagbabakod ni Elsam kay Soledad. Inahagaylap niya lang ito kapag sumapit ang uwian sa hapon. May sarili siyang grupo na sinasamahan at mayroon din siyang pinopormahan. Si Soledad naman ay nakatutok sa kanyang pag-aaral. Kaya palagi lang ito sa tambayan na nagbabasa at nag-aaral kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagkataon sa araw na iyon ang kanilang pagsusulit sa unang grado. Nagreklamo si Soledad na nilalamig at mataas ang lagnat. Nagdesisyon ang kanilang guro na pauwiin na lang ito para makapagpahinga. Bibigyan na lang siya ng espesyal na pagsusulit para mahabol ang nakalagtaan niya na exam. Nag-alala si Elsam kaya nagdesisyon siyang magpaalam para ihatid si Soledad pauwi at hindi na siya babalik. Pero hindi pumayag ang kanilang guro. Pumayag lang ito na ihatid ang kanyang kapatid sa sakayan at papauwiin. Pagkarating sa sakayan, dumiretso ka pa uwi sa bahay Soledad ha, pagkababa mo ng tricycle. Uminom ka kagad ng gamot. Uwi din ako agad pagkatapos ng exam. Saad ni Elsam sa kapatid. Ayos na ako dito kuya. Kaya ko pa naman. Tugon ni Soledad sa kapatid. Makalipas ang ilang minuto, pagkababa ni Soledad sa tricycle ay agad niyang binagtas ang pilapil papasok sa kanilang bahay. Napatigil sa Soledad ang matanaw niyang tumana sa kanyang harapan. Noon lang niya naalala na tanghaling tapat pala na mga oras na yon. May pag-alinlangan si Soledad kung itutuloy ang kanyang pagtawid sa tumana o maghintay ng dapit hapon. Halos 4 na oras ang kailangan niyang hintayin bago sumapit ang 3:00 ng hapon. Lamig na siya. Nanginginig na siya sa mga oras na yon. Gustong-gusto na ni Soledad na magtalokbong ng kumot sa kanyang higaan. Tinibayan na lang ni Soledad ang kanyang loob at mabilis na tinawid ang kalmadong daloy ng tubig. Kakaibang simoy ng hangin ang nararamdaman niya. May nararamdaman siya na parang may humahalplaw sa kanyang katawan. Binaliwalaan lang niya iyon sa pag-aakalang dulot ng iyon ang kanyang panginginig. Nakahinga ng hayahay si Soledad nang tuluyan na siyang makatawid sa kabilang pangpang. Pinilisan pa niyang paghakbang para makarating kaagad sa kanilang bahay. Pagkarating niya ay wala doon ang kanyang mga magulang. Sigurado na mamayang gabi pa iyon makauwi. Uminom lang ng gamot si Soledad, nagpalit ng pangbahay at agad nagtalokbong ng makapal na kubot sa kanyang silid. Hanggang sa nakatulog siya sa halos maghapon na iyon. Wala na siyang naalala na sumunod na nangyari. Samantala sa kabila naman, 3:00 pa lang ay tapos na ang exam. Nagmadaling pumunta si Elsam sa sakayan para umuwi na. Siguradong si Elsam na walang kasama si Soledad sa kanilang bahay. Malayo ang kanilang taniman kung sasadyain pa doon ni Soledad ang kanilang mga magulang. Nakisabit na lang si Elsam sa tricycle. Pagdating niya sa sakayan ay nagkataong punuan na kasi ang tricycle. Pagkababa ni Elsa may patakbo niyang tinalunto ng pilapil papasok sa kanilang tahanan. Nag-aalala si Elsam ng kanyang maalala na eksaktong tanghalian ang umuwi si Soledad. Sigurado na dakong tanghaling tapat noong dumaan ito sa tumana. Nang marating ni Elsam ang kanilang bakuran, ay patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay. Inahagis na lang niya ang kanyang dalang gamit sa silid at patakbong pinuntahan ang silid ng kapatid. Walang kaabog-abog na binuksan iyon ni Elsam. Nagulantang ang binatilyo sa kalagayan ng kapatid. Naliligo ito sa pawis. Nagdedeleryo sa taas ng lagnat at hindi na ito sumasagot sa kanya. Hindi na nagsayang ng oras sa Elsam. Tumakbo siya ng ibayang bilis papunta sa kanyang mga magulang. Hindi niya alintanan na magkakasugat ang kanyang mga paa.
Takbo lang siya ng takbo sa ibabaw ng pilapil hanggang marating niyang sakahan ng kanilang pamilya. Nay, tay, si Soledad, may nangyari kay Soledad. Pahayag ni Ilsam sa garalgal na boses. Nasaan ang kapatid mo? Nababahalang usisa ni Gardo sa anak. Sa bahay, tay. Tugon ni Ilsam. Hindi na sumagot si Gardo. Tumakbo siya pauwi sa kanilang bahay. Nakasunod si Ilsam sa kanyang ama. Ganoon din si Nora na nagmadaling makasunod sa kanyang mag-ama. Pagkarating nila sa kanilang bahay, ay nadatnan nila doon ang nakakahabag na kalagayan ni Soledad. Hirap na itong makatugon sa tinatanong ng kanyang mga magulang. Ano bang nangyari kay Ilsam? Bakit nagkaganito ang kapatid mo? Usisa ng kanilang ama. Pinauwi siya ng aming guro tay kanina. Dahil dumadaing si Soledad ng pananakit ng ulo, nilalamig at nilalagnat. Hindi ko siya nasamahan umuwi tay dahil hindi pa tapos ang exam. Inihatid ko na lang siya sa sakayan kanina. Pagkatapos ng exam ay agad akong umuwi. Ganito na siya ng aking madatnan. Paglalahad ni Elsa. Anong oras siya umuwi kanina, anak? Usisa ni Nora sa anak. Tanghali, nay. Nababahalang tugon ni Ilsam sa ina. Diyos na mahabaging langit. Tumawid siya sa tumana ng tanghaling tapat. Gardo, baka nakursunadahan na ang ating anak. Nag-aalalang pahayag ni Nora. Ilsam, lumabas ka sa labasan. Maghanap ka ng tricycle na maaari naming masakyan ng nanay mo. Isusugod namin sa ospital si Soledad. Tsaka na ang albularyo. Pahayag ni Gardo. Patakbong lumabas si Ilsam sa kalsada. Si Gardo naman ay pinasampa si Soledad sa kanyang likod para agarang mailabas papuntang kalsada ang anak. Sinalubong si Gardo ng driver ng tricycle na nagkataong ninong ni Ilsam. Tinulungan niya ang kumpare na maikarga si Soledad sa tricycle. Anak, isarado mo ang bahay. Huwag kang magpapapasok ng hindi mo kakilala. Mag-ingat ka, anak. Habili ni Gardo sa anak. Malapit nang kumabagat ng dilim nang dumaan si Ilsam sa tumana. Nakaramdam siya ng iba yung lamig na dumadampi sa kanyang balat. Kapag lumalakas ang simoy ng hangin, kinikilabutan si Ilsam. Kaya binilisan niya ang hakbang patawid sa kabilang pampang. Iho, malapit na mag-alas 6. Umuwi ka na sa inyo. Huwag ka na lumapit sa tubana at baka may mamataan ka pa. Utos ng kanyang tiyuhin. Upo tiyong, hinatid ko lang sila nanay at tatay. Sinugod nila sa ospital si Soledad dahil masama ang pakaramdam. Tugon ni Ilsam. Oh, ganun ba? Sige, umuwi ka na. Huwag ka nang lumabas. Daanan ko na lang mga pinsan mo na lalaki para samahan ka. Saad ng kanyang tiyo. Salamat tiyo, sagot ni Ilsam. Kinilabutan si Ilsam ng sabay-sabay na umatungal ang kanilang alagang aso. Nagkanya-kanyang pulasa ng mga ito at taligagang makahanap ng mapagtaguan. Nagsitayuan ang balahibo niya habang nakatayo sa kanilang bakuran. Gusto niyang lumingon pero natatakot siya sa maaaring makita niya doon. Ipipihit na sana ni Ilsam ang kanyang katawan para makalingon. Ngunit napatigil siya nang sawayin siya ng kanyang tiyahin. Huwag kang lilingon pamangkin, kukunin ka nila. Pahayag ng kanyang tiyahin. Hinatak sa Ilsam ng kanyang tiyahin, tinakpa ng kanyang mga mata para hindi matuksong lumingon. Saan ka ba galing bata ka? Usisa ng kanyang tiyahin. Nararamdaman ni Ilsam na unti-unting kinakapos na siya ng hininga. Sinabi niya ito sa kanyang tiyahin kaya kaagad siyang kinagat nito sa daliri. Sumigaw ka, Ilsam. Sigaw. Sumigaw ka. Utos ng kanyang tiyahin. Sumigaw si Ilsam ng walang humpay hanggang magdagsaan ang kanilang kapitbahay. Nung mabatid nilang sinundan ng mga engkanto mula sa tumana ang binatilyo, nagsunog sila ng goma para maitaboy ang mga ito. Nagbudbod ng asin sa paligid ng bahay.
Ano bang nangyari, Ilsam? Nasaan ang mga magulang mo? Usisa ng kanyang tiyahin. Sa ospital, tiya, isinugod nila si Soledad dahil masama ang pakaramdam. Pahayag ni Ilsam sa kanyang tiyahin. Tonyo, magmadali ka. Puntahan mo ang babaylan na si Guding. Isama mo siya sa bayan. Sigurado na hindi pangkaraniwan ang karamdaman ng ating pamangkin. Bilisan niyo, Tonyo. Sundan niyo agad si Kuya Gardo at Ate Nora doon. Utos ni Mila sa kapatid. Oo ate, aalis kami agad. Tugon ni Tonyo. Si Elsa may pinayuhan ng kanyang tiya na magpahinga na muna. Pinabantayan ng binatilyo sa kanyang mga pinsang lalaki. Patuloy ang ginagawang pagsusunog ng goma sa labas. Iyon ang kanilang nakagisna na paraan para maitaboy ang mga engkanto. Salit-salitan sa pagbabantay ang kanyang mga pinsan. Kailangan na bantayan si Elsam. Maaring lumabas ito ng tulog at muling bumalik sa tumana. May mga pangyayari sa nakalipas na kusang naglalakad ang biktima para lunurin ang sarili sa malalim na katubigan doon. Kailangan na mapatignan si Elsam sa babaylan para masigurado ang kanyang kalagayan. Hinihintay na lang na makauwi ang kanyang tiyo Tonyo at kasama nitong babaylan na sumunod sa bayan. Alam kasi ng tiyahin niya na nakorsundahan din si Elsa at siguro din sila na engkanto din ang may kagagawan kay Soledad. Kinabukasan ay isinabay na nila pauwi si Soledad. Ayon sa doktor na tumingin ay simpleng trangkaso lang ang ininda ng dalagita. Ayaw namang maniwala ng matandang babaylan. Ayon sa kanya, na kapag muling sinumpong ng lagnat ang dalagita, ay sigurado na ginagambala ito ng engkanto. Ayon pa sa matandang babaylan na nagalit umano ang mga engkanto, kaya sinundan nila din ang binatilyo. Siyang pinagbuntungan nila ng galit dahil itinawid si Soledad sa kabilang pampang. Hindi pa matukoy ng matandang babaylan ang pinakadahilan ng mga engkanto, kaya nila ginagambala din si Soledad. Sa angking ganda ng dalagita, ay hindi malayong makursunodahan siya ng mga engkantong nasumpungan niya sa tumana. Kailangan na maging handa tayong mamaya. Dahil kung magkataon ay sigurado na makukuha nila ang dalaga. Pahayag ng matandang babaylan. Gawin mo ang nararapat, Aling Guding. Tulungan mo kaming hindi makuha ang aming anak. Saad ni Nora sa babaylan. Sabihin mo lang, Aling Guding, ang iyong kailangan at kami na ang bahalang maghanap. Saad naman ni Mila, ang tiyahin ni Soledad. Kailangan ko ang 7 piraso ng itlog. Kailangan na kasalukuyang nililimliman ng inahin. Hindi dapat bumaba sa 17 araw. Kailangang mayroon ng namumuong sisiw ang itlog. 7 malalaking kulay itim na kandila at pulang pisi na ating gagamitin sa pagkordon ng buong lugar. Gawin niyo ang lahat na makahagilap ng manok ilahas na kulay itim. Iyon ang gagamitin nating tanod sakaling makuha ng mga engkanto si Soledad. Pahayag ng babaylan. Matutukoy mo ba, Aling Guding, kung anong uri ng engkanto ang gumagambala sa aking anak? Usisa ni Gardo sa matandang babaylan. Malakas ang hinala ko na mula sa bundok Banahaw ang mga engkantong gumagambala kay Soledad. Nararamdaman ko ang kanilang bakas sa bakuran ng tahanan na ito. Sigurado ako na nakatungtong na sila dito kahapon. Hindi naman si Ilsam ang kanilang punterya, kaya sapat na ang panagang na ikinabit ko sa kanyang katawan. Paglalahad ng matandang babaylan. Agaran ang naging tugon ng kamag-anak ni Soledad. Agad hinanap ang hinihingi ng babaylan. Kailangan na mabuo nila iyon bago sumapit ang dapit hapon. Sinubukan pa ni Aling Guding na makipag-ayos sa mga engkantong nandoon sa tumana. Nag-alay ng kulay dilaw na mga prutas doon. Humingi ang babaylan ng despensa kung mayroon mang nasaktan sa pagdaan ng dalagita noong nakaraang araw.
Napahawak ang matandang babaylan sa hawak niyang panagang nang maramdaman niyang pinapaalis na sila doon. Biglang lumakas ang agos ng tubig. Hindi naman bumubuhos ang malakas na ulan, kaya imposible na nagmula iyon doon. May lumitaw pa na ipo-ipo sa malalim na parte, kaya lalo silang nahintakutan. Galit ng mga engkanto. Hindi nila nagustuhan ang pagpunta natin dito. Pinakawalan nila ang ilang imbakan ng tubig para maitaboy tayo paalis. Pahayag ng matandang babaylan. Ano po ang nakikita mo, Aling Guding? Usisa ni Gardo sa babaylan. Ang mga engkanto na nakasuot ng magagarang kasuotan. Naglipa na sila sa daungan. Sigurado na nagambala ang kanilang operasyon dahil sa pagdaan ni Soledad. Alam nyo kasi, may kasunduan ng ating mga ninuno sa mga engkantong ito. Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon ay oras iyon ng kanilang pagbukas sa daanan. Malamang nabigla sila sa biglang pagtawid ni Soledad. Pahayag ng matandang babaylan. Ano na ngayon ang gagawin natin? Hindi tinanggap ng mga engkanto ang mga alay natin. Nababahalang tanong ni Nora. Wala na tayong magagawa kundi makipagtuos sa mga engkanto. Makikipagtagisan ako ng lakas at kaalaman sa kanila para mapigilan ang nakatakdang pagkuha nila sa dalagita. Pahayag ng babaylan. Aling Guding, bakit kailangan na si Soledad ang kunin nila? Usisa ni Gardo. Likas na mapagparusa ang mga engkanto. Iilan lang sa kanilang lipi ang bukas kamay sa pagpapatawad sa mga tao. Sigurado ako na hindi lang isa o dalawang engkanto ang kanyang nagambala, kundi marami pa. Paliwanag ng babaylan. Paglipas nga ng alas 3 ng hapon, ay nagdedeliryo na si Soledad sa taas ng kanyang lagnat. Nagkukumahog ang dalagita na tumayo at paulit-ulit nitong sinasambit na gusto niyang pumunta sa tumana. Kailangan pa na igapo siya sa higaan para tumigil ito sa pagwawala. Tuloy-tuloy ang pagsusunog ng guma sa paligid. Sinimula ng babaylan na gawin ang ritual para malaman niyang pakay ng mga engkanto. Nagulantang ang babaylan sa kanyang nakita habang ginagawa niya ang ritual. Mula sa kalayuan ay nakikita niya umano ang maraming bilang ng engkanto na nakaantabay na humina ang apoy ng sinusunog ng goma. Isang pagsusundo ang kanilang ginagawa, Nora, Gardo. Porsigido ang mga engkanto na kunin talaga ang iyong anak. Gusto nilang ipakasal si Soledad sa kanilang kalahi, kaya nila ito ginagawa. Ito ang kabayaran sa kanyang ginawa. Nagkataon na naglalayag ang hari ng engkanto nang dumaan si Soledad. Sumusunod lang ang mga engkantong nagkukumahog na makuha si Soledad sa isang kautusan. Kautusan na mismong hari ng mga engkanto ang may kagagawan. Nababahalang pahayag ng babaylan. Ipinag-utos ng babaylan na ilagay ang pulang pisi na kanyang ipinahanda bago pa sumapit ang dapit hapon. May iba't ibang ori na tuyong halaman siyang inilabas para gamitin na pausok sa buong paligid. Umaalingasaw ang sobrang napakatapang na amoy sa buong paligid. Sinindihan ni Aling Guding ang 7 itim na kandila at ipinalibot sa papag na hinihigaan ni Soledad. May inuusal si Aling Guding na iba't ibang orasyon. Pagbababaylan umano ang tawag sa ganong ritual. Sa huling bahagi ng ritual, pinapalipad ang ilahas na tandang manok. Sakaling mamatay ang tandang paglapag ng lupa, makukuha nila si Soledad. Sa oras na mananatiling buhay ang tandang, lulubayan na ng mga engkanto ang dalagita. Nakakatawa ng mga mata ng lahat na naroon sa tandang na pinapakawalan ng babaylan sa ere. Nakahinga sila ng lahat ng maayos nang makalapag ang tandang sa lupa ng maayos. Tumalayok pa ito ng 3 beses bago tuluyang lumabas sa bakuran. Gagaling niya si Soledad. Lulubayan na siya ng mga engkantong gumagambala sa kanya.
Kailangan lang na tuloy-tuloy ang pagsindi ng puting kandila sa loob ng 3 araw. Huwag na huwag niyong tutulugan si Soledad sa loob ng 3 gabi. Paglipas ng 3 araw, kusa na siyang lulubayan ng mga engkanto na nagtatangkang kumuha sa kanya. Habili ng matandang babaylan. Hindi naman naging mahirap para sa mag-asawa na Nora at Gardo ang pagbabantay. Sa katunayan nga pati sa labas ng kanilang bahay ay magdamag na nagbabantay ang kanilang mga kamag-anak. Nagkukusa na silang nagsasalitan para masigurado ang kaligtasan ni Soledad. Tama nga ang kasabihan na kapag maayos at nagkakaisa ang magkakamag-anak, magkakaroon ng matatag na pundasyon. Ganon man ang pinagdadaanan ng pamilya ni Soledad, hindi sila nahirapan ng gusto dahil sa suporta at pag-aalay ng kanilang mga kamag-anak. Pagkalipas ng halos 1 linggo, ay muling nanumbalik ang sigla at lakas ni Soledad. Magmula noong maranasan niya ang ganong kababalaghan, nagsimulang bumukas ang kanyang pang-anim na pandama. Maraming mga nilalang ang bigla na lang sumusulpot sa kanyang harapan. Minsan nahihirapan na siyang matukoy kung tao pa ba o engkanto ang kanyang kaharap. May mga kaluluwa na humihingi ng hustisya. May humihingi ng tulong para makatawid sa liwanag. Mayroong mga elemento na tumatambay lang sa kung saan-saan. At mayroon naman na lubhang agresibo at lubhang dominante sa lugar na kanilang pinagtataguan. Inilapit ng mag-asawa ang kalagayan ni Soledad. Ayon kay Aling Guding, na dalubhasang babaylan, kailangan na tanggapin ng mag-asawa na ganoon na ang kalagayan ni Soledad. Maaaring biyaya o hamon ang kanyang pagkakaroon ng ganoong kakayahan. Mahirap man ang naging panimula ni Soledad sa pagdaan ng panahon, ay unti-unti niya ring nalampasan ang pagkakaroon ng pang-anim na pandama hanggang natutunan niya kung paano isawalang bahala ang kanyang mga nakikita sa paligid. Si Ilsam naman ay lalong naging mahigpit pagdating sa pagbabantay sa kanyang kapatid. Naging mapagmatsyag ito sa tuwing may nakausap ang kanyang kapatid. May pagkakataon na nagsasalita ang kanyang kapatid na mag-isa. Agad siyang lalapit para magpanggap na siyang kausap ni Soledad. Hindi matatawaran ang pagmamahal ni Ilsam sa kanyang kapatid. Hindi niya alintana na mawala ng oras sa sarili, alang-alang sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Minsan kinakantsawan na siya ng kanyang tropa dahil halos nakabuntot na ito palagi kay Soledad. Pinapaliwanag naman ni Ilsam sa kanila na kailangan niya iyong gawin dahil may pinagdadaanan ang kanyang kapatid. Simula noon ay dinadamaya na si Ilsam ng kanyang tropa sa pagbabantay kay Soledad. May naniniwala at mayroon namang hindi, pero nangingibabaong respeto. Kaya nagkakasundo silang pangalagaan ang kapatid ng kanilang kaibigan laban sa mga mapanghusgang mundo. Naging kampante ng pamilya ni Soledad na hindi na muli silang gagambalain na mga engkanto. Hanggang matapos ang magkapatid ng sekundarya, kinausap silang dalawa ng kanilang mga magulang ng masinsinan. May kaugnayan sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Anak, napag-isipan namin ni tatay niyo na mas mainam na kumuha na lang kayong magkapatid ng magkapareho na kurso. Sana maintindihan mo kami, Ilsam. Anak, alam mo naman ang kalagayan ng kapatid mo. Kailangan niyang kapatid na masasandalan. Pahayag ni Nora sa anak. Naintindihan ko, inay. Wala naman tayong magagawa. Iyon ang mas mainam na gawin. Walang problema sa akin. Tugon ni Ilsam sa kanyang ina. Nay, tay, hindi pwede na habang buhay maging kargo ako ni kuya. Kinabukasan niya at ang kanyang maging pamilya ang nakasalalay dito. Hindi pwede na palaging nakaangkla ang buhay naming dalawa. May pangarap si kuya na gusto niyang tuparin. Hindi natin ipagkait iyon sa kanya. Nakapagdesisyon na ako.
Hindi na ako tutuloy sa kolehiyo. Dito na lang ako sa bahay. Naniniwala ako na may dahilan kung bakit binayayaan ako ng ganitong kakayahan. Sagot ni Soledad. Hindi, ayos lang kay kuya. Pangarap natin ito noon, di ba? Paalala ni Ilsam sa kanyang kapatid. Oo kuya, pangarap natin dati. Panahon na normal pa ang lahat. Iba na ang sitwasyon kuya. Nahihirapan na din ako. Hayaan mo na ako kuya. Magiging maayos ang buhay nating lahat kapag nananatili na lang ako dito. Paliwanag ni Soledad sa kanyang kapatid. Pero bunso, sambit ni Ilsam. Ayos lang talaga ako kuya. Karapat dapat kang magsaya. Maging malaya at gawin ang gusto mo. Hindi nakaayon ang buhay mo sa kalagayan mo. Maayos lang ako. Ito ang gusto ko. Paliwanag ulit ni Soledad. Nakapagdesisyon na ang kapatid mo, Ilsam. Hayaan na natin siyang gawin ang bagay na mas makapagpadali sa kanyang buhay. Sa bagay, may punto si Soledad na mas maging madali ang buhay niya kapag nandito siya sa bahay. Mapapalayo siya sa mga mapanghusgang mata ng tao. Pahayag ni Gardo sa kanyang anak na lalaki. Sige Soledad, sana maging masaya ka sa naging desisyon mo. Saad ni Ilsam sa kanyang kapatid. Hindi kuya. Magiging masaya ako kapag makita kitang masaya. Huwag ka na mag-alala sa akin. Panahon na para gawin mo naman ang gusto mo na walang may inaalala. Sagot ni Soledad sa kanyang kuya. Salamat, Soledad. Mahal ka ni kuya. Kahit minsan hindi ka naging pabigat sa akin. Ginagawa ko iyon ang bukal sa aking puso. Mag-ingat ka palagi ha. Ingatan mo ang iyong sarili habang wala si kuya. Saad ni Ilsam sa kanyang kapatid. Panahon na kuya para ikaw naman ang maging malaya, kaya okay na ako. Huwag mo na akong alalahanin. Panay ni Goro ni Soledad sa kanyang kuya. Maliit pa lang sina Soledad at Ilsam. Pangarap na ng kanyang kuya na maging pulis. Bago pa nga magbukas ang pasukan ay dumayo na si Ilsam sa syudad para maghanap ng kolehiyo na mapapasukan. Naging abala si Ilsam sa paglagad ng kanyang mga papeles, kaya may nabuti niyang humanap na lang ito ng tirahang maupahan. Habang si Soledad naman ay nanabago sa kanilang tahanan, nangungulila siya sa presensya ng kanyang kuya Ilsam. Maghapon siyang nandoon lang sa kanilang hardin, nag-aalaga ng kanyang mga pananim na bulaklak. Paminsan-minsan may mga engkantong naliligaw sa kanilang bakuran. Kinakausap sila ni Soledad na bumalik na sa Tumana at doon maghintay ng kanilang masasakyan pa uwi. Minsan naman ay may mga elemento na bigla na lang susulpot doon. Agad niya itong ililipat sa ibang lugar para hindi magambala muli. May pagkakataon naman na may multong nagpapakita sa kanya. Silang mga kaluluwa na hindi pa batid na patay na sila. Tinutulungan sila ni Soledad na mahanap ng liwanag at makatawid papunta sa pinangakong paraiso ng Panginoon. Ganun lang ang naging sistema ng buhay ni Soledad. Maghapon na ang kanyang kapiling ay mga alagang bulaklak sa hardin. Makalipas lang ang ilang buwan, ay makikita sa kanilang bakuran ang mga orkidyas na nagpapasiklaban sa angking karikitan. Pag-apak mo pa lang sa kanilang bakuran, ay agad na bubungad sa iyo ang samyo ng iba't ibang bulaklak na sadyang kahali-hali na. Ang gaan sa pakiramdam kapag makapasok ka sa loob ng kanilang bakuran. Likas yata talaga sa pagkatao ni Soledad ang pagkakaroon ng berdeng kamay. Ang kahoy na pwede nang gawing panggatong ay magkakaroon pa ng pag-asa na muling dumabong o muling yumabong kapag si Soledad ang nagtanim. Naging mailap si Soledad sa mga tao maliban na lang sa mga kamag-anak ng kanyang ama at ina na palagi ang dumadalaw sa dalaga. Sa tuwing bumibisita ang mga ito kay Soledad ay palagi ang may handog na bulaklak.
Lalong dumadami ang tanim na solidad sa kanilang bakuran. Dahilan kung bakit nagsilapita ng mga paru-paro doon. Minsan na lang kung makauwi ang kanyang Kuya Elsam sa kanilang tahanan. Lalo pa noong magkaroon na ito ng kasintahan. Swerte at kung makauwi ito ng isang beses kada buwan. Nay, Tay, nasan si Soledad? Usisa ni Elsam sa kanyang magulang. Huwag mo nang gambalain ang iyong kapatid, anak. Sigurado nandoon na naman siya sa kanyang pananim ng mga bulaklak. Sigurado na magagalit na naman iyon kapag binulabog mo ang mga nagkukumpulan na paru-paro doon. Hintayin mo na lang siyang bumalik dito. Saad ni Nora sa kanyang panganay. Ganyan na ba si Soledad, Nay? Mukhang tuluyan na siyang nawalan ng gana na makipagsalamuha sa tagalabas. Naisambit ni Elsam. Sa kanyang mga alagang bulaklak na tagpuan ni Soledad ang kapayapaan. Nandito ang kanyang kalagayan, anak. Hayaan mo na ang iyong kapatid. Paliwanag ni Nora sa kanyang anak. Sayang si Soledad, Nay. Ang ganda ng kapatid ko para lang makulong sa bakuran natin. Hindi ganun ang pinangarap ko para sa kanya. Sana, Nay, magbago pa ang isip at pananaw ni Soledad sa buhay. Nanghihinayang na pahayag ni Elsam. Ang totoo niyan, anak, sinabi ni Soledad sa akin na balak niyang pumasok sa kumbento. Gustong magmadre ng kapatid mo. Siguro nga ay ipinanganak siya para maglingkod sa Panginoon. Pagsapit niya sa edad na 21 ay papasok na siya sa kumbento. Paglalahad ng kanyang ina. Hindi ako sang-ayon, Nay. 2 na lang nga kami. Papasok pa si Soledad sa bukasyon. Sino na lang ang maging sandalan ko pagdating ng araw? Walang kasiguraduhan ng buhay. Paano na lang kapag minalas ako at hindi nagkaroon ng anak? Sana naman magbago pa ang pasya ng aking kapatid. Ayoko naman na magkasala sa Diyos. Ipinalangin ko na lang na kung talagang nakatakda si Soledad na maging kanyang alagad, biyayaan na lang ako ng maayos at malaking pamilya na lang. Saad ni Elsam. Ganon ang takbo ng buhay ni Soledad. Pagkagising niya sa umaga, ay agad siyang maghahanda ng almusal. Diretso na siya agad sa kanyang pananim. Gustong gusto niya ang samyo ng umaga. Humahalo ang halumigmig ng gabi sa mabangong nektar ng bulaklak. Ang mga paru-paro na tahimik na nagkukumpulan sa malalagong dahon ng halaman. Naghihintay sa paglabas ni Haring Araw. Sabay-sabay silang magliparan para salubungin ang liwanag. Iyon ang tanawin na araw-araw inaabangan ni Soledad. Kapayapaan ang hatid ng ganoong karanasan sa kanya. Kapag maramdaman ni Soledad na bahagyang sumisikat ang araw, agad siyang papasok sa kanilang bahay at doon naman maglilinis hanggang sumapit ng dapit hapon. Muli naman siyang babalik sa kanyang hardin sa hapon para magdilig. Pagpasok ni Soledad sa loob ng kanilang bahay, agad siyang napangiti. Nandoon ang kanyang kapatid na halos 2 buwan nang hindi na nakakauwi. Bahagyang tumanda tignan ng kanyang kuya kumpara noong umalis ito. Kuya, mabuti na isipan mong bumisita. Kumusta ka na? Mukhang naging mabilis ang pagtanda mo, kuya. Pahayag ni Soledad. Ang dami ng aralin eh. Halos nawawala na ako ng oras para asikasuhin ang aking sarili. Ikaw, kumusta ka na dito? Usisa ni Elsam sa kanyang kapatid. Okay naman, kuya. Maayos lang naman ako, kuya. Madami akong kaibigan dito, kuya. Gusto mo ba silang makilala? Saad ni Soledad. Batid ni Elsam na hindi pang karaniwan na kaibigan ang tinutukoy ni Soledad, kaya napangiti na lang ang binata. Ayos na ako, Soledad. May kasintahan na ako. May ngiting sambit ni Elsam. 2 araw lang ang inilagay ni Elsam sa kanilang probinsya. Agad siyang bumalik para sa kanyang pag-aaral sa syudad. Naiwan na naman doon si Soledad na nag-iisa. Isang araw noon, habang abala si Soledad sa paglilipat ng kanyang bagong usbong na orkidyas, bigla siyang nakarinig ng magkakasunod na sipol.
Nagpalingon-lingon ang dalaga. Ngunit wala siyang may nakitang nilalang sa paligid. Nagsimulang maglikot ang kanyang alagang aso. Ang mayabong na puno ng mangga ang kanilang puntirya. Humakbang si Soledad papunta sa punong iyon. Sinalubong siya ng amoy na mahalin tulad sa bango ng rosas pagsapit ng hating gabi. Huwag ka nang magtago, Engkanto. Alam kong nandyan ka lang sa puno ng mangga na kakuble. Pahayag ni Soledad. Ayoko, baka matakot ka sa akin. Sagot ng boses ng lalaki ng Engkanto. Bakit naman ako matatakot? Wala ka naman sigurong masamang balak sa akin. Tanong ni Soledad. Gusto ko lang makipagkaibigan. Tugon ng lalaking Engkanto. E di, lumabas ka. Paano kita magiging kaibigan kung ayaw mong magpakita? Pahayag ni Soledad. Sanay na si Soledad na humarap sa mga ganong klase na nilalang. Pero hindi niya inaasahan na may ganon pala na uri ng engkanto na nabubuhay sa kanilang mundo. Guwapo, matipuno, at walang katpintasan sa kanyang muka. Unti-unting lumabas ang engkanto sa puno ng mangga. Natulala si Soledad sa kanyang nakita. Bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. May kung anong damdamin ang biglang nagising sa kanyang puso. Damdamin na puno ng emosyon at pananabik. Isang lalaking engkanto na napakaamo ang muka. Ang buhok nitong itim na itim at unat na unat ay umaabot sa kanyang bewang. Ang kanyang pantay na kilay ay pinarisa ng mahabang pilikmata. Pinagaya ng mapungay na mga mata. Ang kanyang makinis at maputi na balat ay nagkikislapan kapag matamaan ang sinag ng araw. Nakasuot ito ng damit na kulay puti na may palamuti na mga ginto at bato. Sino ka? Naligaw ka ba, Engkanto? Usisa ni Soledad. Ako si Arian. Nagmula doon sa bundok na abutan ng mula dito. Hindi ako naliligaw. Gusto ko manligaw. Diretsa ang pahayag ng engkanto. Pasensya na. Wala akong panahon para tugunin ang panliligaw mo. Pasensya na talaga. Sagot ni Soledad. Binata naman ako. Dalaga ka naman. Wala naman sigurong masama kung ligawan kita, di ba? Pamimilit ni Arian sa dalaga. Hindi pwede. Malapit na ako pumasok sa kumbento. Katuwira ni Soledad. Hindi bagay ang kagandahan mo doon, Soledad. Ang katulad mo ay ginagawang rena. Saad ni Arian sa dalaga. Huwag ka nang magsayang ng oras sa akin, binatang engkanto. Wala kang mapapala. Prangka ng dalaga. Bagsak ang balikat ng binatang engkanto habang naglalakad palayo. Ayaw man ni Soledad na sakta ng damdamin ng binatang engkanto, ngunit wala siyang magagawa. Kailangan na tapatin niya ito kaysa pasahin niya sa wala. Sinundan na lang ng tingin na Soledad ang binatang engkanto na halatang nasaktan sa kanyang ginawa. Guwapo si Arian. Ang katulad niyang engkanto ay sigurado na hindi mahihirapan makahanap ng babaeng tatanggap sa kanya, mapamortal man ito o engkanto. Walang kapintasan sa kanyang muka, maliban lang sa tenga na malaki kumpara sa tao. Sa kabilang banda ay labis ang panlulumo ni Arian sa pakikitungo ni Soledad sa kanya. Ang buong akala niya ay bibigyan siya ng pagkakataon ng dalaga kapag formal siyang magpahiwatig ng panliligaw. Sa unang subok pa lang ni Arian ay agad na siyang binasted ni Soledad. Nagising ang likas na kaugalian ng isang engkanto sa kanyang puso. Buo na ang kanyang pasya. Dadaanin niya sa parasahan sa Soledad. Sa ayaw at sa gusto ng dalaga, ay sapilitan niya itong kukunin. Sigurado na hindi na makakapalagpang dalaga sa kanyang gagawin. Ayaw ni Soledad na mag-alala pa ang kanyang mga magulang, kaya mas pinili niyang ilihim na lang ang kanyang nararanasan sa nakaraang araw. Ganon pa rin ang ginawa niya. Pagkaalis ng kanyang mga magulang ay agad siyang pumunta sa hardin para asikasuhin ang kanyang mga pananim.
Bandang 9:00 habang abala si Soledad sa pangunguha ng mga tuyong dahon sa kanyang pananim, bigla na lang nandilim ang kanyang paningin. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata ay nandun na siya sa gitna ng kagubatan. May naririnig siyang talamsikan ng tubig. Sigurado siya na mayroong talon na hindi kalayuan. May nakikita siyang iba't ibang klase ng engkanto sa paligid. May maliliit, katamtaman at dambuhala. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan ngunit nakagapos ang kanyang paa at kamay. Napagtanto ni Soledad na siya'y nakagapos sa oras na iyon. Sigurado siya na hindi na iyon bahagi ng lupain na malapit sa kanilang tahanan. Nanikip ang dibdib na Soledad nang kanyang makita ang mukha ng lalaking engkanto na paparating. Si Arian, sigurado si Soledad na may kinalaman ng binatang engkanto sa pagkagapos sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Nangilid ang kanyang mga luha sa magkabilang mata. Anong gagawin mo sa akin, Arian? Arian, wag. Huwag mong ituloy ang binabalak mong gawin. Pagmamakaawa ni Soledad sa binatang engkanto. Patawarin mo ko, Soledad. Ngunit ito na lang ang paraan na aking naiisip para mapasa akin ka. Pahayag ng binatang engkanto. Kinabahan si Soledad nang kanyang makita na unti-unting nagsipulasan ang ibang mga engkantong nandoon. Nilisan ng mga nilalang ang lugar at mabilis na lumayo. Si Arian naman ay naging matalim ang tingin sa kanyang katawan. Panay ang galaw ng lalamunan nito na halatang laway na laway na. Lalong kinakabahan si Soledad nang tumambad sa kanyang malaking bukol sa harapan ng engkanto. Nakita niya iyon nang tumayo si Arian para maghubad ng saplot pang itaas. Arian, maawa ka. Huwag, Arian. Huwag. Nauutal na pagmamakaawa ni Soledad. Walang salita, boses o tugon na isinukli si Arian. Tuloy-tuloy lang ito sa paghakbang palapit kay Soledad. Napahagulgol ng iyak ang dalaga ng tuluyan nang tumabi sa kanya si Arian at nagsimula na itong halikan ng kanyang leeg. Nagsusumikap si Soledad na makawala, ngunit mahigpit ang pagkagapos sa kanyang kamay at paa. Sumigaw man siya ng paulit-ulit ngunit bumabalik lang sa kanyang pandinig ang sigaw na pinakawalan. Wala na siyang nagawa nang simulan ng ibaba ni Arian ang kanyang damit. Napahiyaw na lang si Soledad sa sobrang sakit ng kanyang maramdaman ng malaking bagay na nagpupumilit pumasok sa kanyang inosenteng katawan. Hindi niya may paliwanag ang sakit na nararamdaman. Malaking bulas na engkanto si Arian. Naging mabilis ang galaw ni Arian na halos ibaon na nito ang sarili kay Soledad. Hindi kinaya ni Soledad ang masilimuot na karanasan at bumigay ito. Tuluyan ang naging blanko ang sumunod na pangyayari. Bumigay ang kanyang katawan at nawala ng malay. Samantala ay aligaga ang mga magulang ni Soledad sa paghahanap sa kanya. Napauwi ang Kuya Elsam niya nang wala sa oras. Nagalugad na nila ang halos buong paligid. Pati ang tumana ay kanilang pinasisid para masigurado na wala doon si Soledad. Walang palatandaan o bakas man lang na makapagpaturo sa kinaroroonan ng dalaga. Pag-uwi ng kanyang mga magulang mula sa maghapon na pagtatalima sa sakahan, ay wala na doon si Soledad. Naiwan sa kanilang bakuran ang gamit nito na hunting. Sigurado ang kanyang magulang na doon ito huling nanatili bago mawala. Nay, tay, baka muling binalikan ng engkanto na tumangkang kumuha sa kanya noon. Saad ni Elsa. Ipapatawag ko si Aling Guding ngayon mismo. Tugon ni Gardo sa kanyang anak. Walang nagawa si Nora kundi umiyak na lang sa isang sulok habang pinagdadasal ang kaligtasan ng kanyang anak. Hindi natagalan ay dumating din kaagad si Aling Guding na halatang nabigla sa kanyang nadatnan doon. Dinukot ng tamawo ang inyong anak, Gardo. Nora, buhay pa ba ang tanod na ginamit ko noon sa ritual? Ang panabong na ilahas? Usisa mo na matandang babaylan.
Buhay pa Aling Guding. Sandali lang at uhulihin ko. Tugon ni Gardo. Pagbalik ni Gardo ay bitbit na niya ang tandang ilahas na ginamit din noon ng babayla nang subukan itong kunin ng engkanto. Patawad, Gardo. Nora, ikinalulungkot ko sabihin sa inyo na dinala si Soledad ng engkanto sa kanilang mundo para pagsamantalahan. Ang inyong anak ay sa kasalukuyan ngayon na ginagahasa ng tamawo na tumangay sa kanya. Paglalahad ng matandang babaylan. Napaiyak na lang ang mag-asawang Nora at Gardo nang marinig nila ang masaklap na kabalaran ni Soledad. Si Ilsam naman ay napaupo sa lupa habang sinusuntok ang kamao doon. Galit na galit ito sa engkanto na sumalbahay sa kanyang kapatid. Aling Guding, may magagawa pa ba tayo para mapigilan ang ginagawa ng engkanto? Tanong ni Mila, ang tiyahin ni Soledad. Ikinalulungkot ko, Mila. Ngunit naganap na ang lahat. Hindi na natin maibabalik ang pangyayari. Sa ngayon ay pagpapasalamat na lang natin na buhay pa si Soledad. Hanggat buhay pa ang tandang na punang utanod, may pag-asa pa tayong mabawi si Soledad. Paglalahad ng babaylan. Ano ang dapat natin gawing Aling Guding para mabawi natin si Soledad sa kanilang mundo? Usisa ni Tonyo, ang tiyuhin ni Soledad. Isasagawa natin ang pamarusang 3 uri ng ritual na lubhang mapaminsala sa mga engkanto. Kailangan ko ng isang tao na buong loob para bumawi kay Soledad sa mundo niya mga engkanto. Pahayag ni Aling Guding. Aling Guding, ako ang papasok sa kanilang mundo para mabawi si Soledad. Pagboluntaryo ni Ilsam. Kailangan Ilsam buo ang loob. Hindi biro ang mga nilalang na iyong makasalamuha. Pagpasok mo pa lang sa lagusan ay agad sasalubong sa iyo ang mga engkanto na may iba't ibang wangis. May nakakatakot, may mabangis at mapanlinlang. Kailangan buong loob ng taong papasok para hindi siya matangay ng ilusyon na gawa ng mga engkanto. Paliwanag ng matandang babaylan. Buo ang loob ko. Kailangan na maiuwi ko dito si Soledad ng buhay. Seryosong pahayag ni Ilsam. Hindi na madlang pang mag-asawa sa pasya ni Ilsam. Aminado silang mag-asawa na matapang at malakas ang loob ni Ilsam. Sigurado na kayang-kaya niyang malampasan ang anumang pagsubok na hahadlang sa kanyang daraanan. Mukhang sigurado ka na, Ilsam, kaya ngayon din ay sumasa-ilalim ka sa ritual para mabuksan ang iyong pandama sa 3 mundo. Utos ng babaylan. Nagising si Soledad sa isang silid. Halos kulay ginto ang mga gamit doon. Akman na siyang babangon ng kanyang mapansin ang kamay na nakayapo sa kanyang bewan. Damang-dama niya ang pagkirot ng kanyang pagkababae. Umabot din iyon sa kanyang puson. Pinilit niya makawala sa pagkayakap ni Arian sa kanyang bewang. Itinulak niya ito palayo sa kanyang katawan. Nagising ang lalaking engkanto dahil sa kanyang ginawa. Nakatingin lang ito sa mata ni Soledad. Ayaw magpatinag ni Soledad kaya sinalubong niya ito ng matalim na tingin. Pinukol niya si Arian ng tingin ng punong-puno ng galit, puot at hinanakit. Hayop ka! Wala kang awa! Sumbat ni Soledad sa engkanto. Alam kong galit na galit ka ngayon, Soledad. Darating ang panahon na matutunan mo rin akong mapatawad. Malungkot na saad ni Arian. Habang buhay kitang kasusuklaman, Arian. Sinira mo ang buhay ko. Hayop ka! Hayop! Pagwawala ni Soledad. Ininda ni Soledad ang matinding pamimilit ni Arian na maangkin ang kanyang pagkababae. Hindi niya kinaya makatayo ng maayos. Napaupo siya sa sahig na may magagarang disenyo. Mabilis na tumayo si Arian para tulungan siyang makatayo. Ngunit nagpupamiglas ang dalaga na mahawakan siya ng lalaking engkanto. Walang nagawa si Arian kundi iwan si Soledad at magtawag ng pwedeng mag-asikaso sa babae. Muling bumukas ang pinto. Pamilyar ang babae na pumasok.
Hindi siya nagkakamali. Ang kanyang kababatan na napabalita noon na kinuha ng engkanto para dalhin sa kanilang mundo. Anya, ikaw na ba yan, Anya? Usisa ni Soledad sa kanyang kababata. Oo, Soledad. Ako nga. Kumusta na si nanay at tatay ko? Nasasabik na usisa ni Anya sa kababata. Maayos ang kabuhayan nila, Anya. Simulang mawala ka ay lalong pinagpala ang inyong kabuhayan. Sa kabila ng kasaganaan ng kanilang tinatamasa, hindi pa rin buo ang kanilang kasiyahan. Palagi kanilang naaalala, Anya. Paglalahad ni Soledad. Tatlungan kita, Soledad, na makaalis dito. Sundin mo lang ang sasabihin ko. Kailangan na makabalik ka sa mundo ng mga tao para ibalita sa aking mga magulang na masaya na ako dito. Kailangan nilang makausad na wala ako. Tanggap ko na ang aking kapalaran, Soledad. May pamilya na ako dito. Masaya na ako sa piling ng aking mga anak at aking esposo na engkanto. Pahayag ni Anya. Anya, hindi pa ako handa na mawalay sa aking kapatid at mga magulang. Tulungan mo ko. Pagmamakaawa ni Soledad. Soledad, sa ayaw at sa gusto mo ay magsisimulang sisibol ang lahing ipinunlan ni Arian sa sinapupunan mo. Ganun talaga ang unang karanasan, lalo na sa katulad nila na malalaking nilalang. Ganyan din ang naranasan ko noon. Nasanay din ang pagkababae ko sa pagdaan ng panahon. Hindi ko sinasabi na mahalin mo si Arian agad. Subukan mo lang, Soledad. Buksan mo ang iyong puso. Kapatid ni Arian ang aking esposo. Mababait silang uri ng engkanto. Hindi ko lang batid ang pangyayari bakit humantong sa sitwasyon na kailangan ka ng pagsamantalahan ni Arian. Pahayag ni Anya. Hayop siya, Anya. Hayop siya. Sinira niya ang buhay ko. Nang gagalaiting pahayag ni Soledad. Naintindihan ko ang pinanggagalingan mo, Soledad. Tutulungan kita makalabas dito. May pinagsamahan naman tayo noon. Ganito ang gagawin mo, Soledad. Pumayag ka na makiisang dibdib kay Arian. Hindi ka makakalabas dito hanggat hindi ka pumapayag. Tandaan mo lang na wag kang kumakain ng kanin dito. Lahat ng kanin na gumagalaw at may buhay ay wag mong kainin. Hayaan mong magutom ka pagkatapos ng inyong kasal. Mapipilitan si Arian na ibalik ka sa mundo ng mga tao. Mahalaga sa kanila ang kaligtasan ng kanilang salinlahi. Iyon ang gamitin mo, Soledad. Paglalahad ni Anya. Oo, Anya. Gagawin ko. Gusto ko pang makasama ang aking magulang at kapatid. May tiwala ako sa iyo, Anya. Pagsang-ayon ni Soledad. Soledad, huwag mong idamay ang sanggol sa galit mo sa kanyang ama. Mahalin mo siya, Soledad. Walang kasalanan ng sanggol, ha? Habili ni Anya. Tumangon na lang si Soledad sa kawalan sa itinugon sa kanyang kababata. Kasalukuyan siyang naguguluhan sa nangyayari sa kanya. Punong-puno ng galit ang kanyang puso. Halika, tutulungan kitang makatayo. Tutulungan kitang makaligo at makapagbihis ng maayos. Magpanggap ka, Soledad, at pakitunguhan mo sila ng maayos. Hindi aasamin ni naman na maranasan ang galit ng mga engkanto. Makisama ka na lang, Soledad, at baka idamay pa nila ang mga mahal mo sa buhay. Payo ni Anya sa kababata. Dinala ni Anya si Soledad sa manggagamot sa kanilang kaharian. Agad umilom ang sugat na iniinda ng dalaga. Minubuti niya na sumang-ayon na lang sa tuwing may sinasabi sa kanya ang kamag-anak ni Arian. Hindi na tumututol si Soledad nang ipakasal siya kay Arian. Tinanggap niya iyon kahit labag sa kanyang kalooban. Sa tuwing kumakain ng pamilya ni Arian ay sumasabay si Soledad. Ilang beses siyang sinubukan na pakainin ng kanin na gumagalaw, ngunit nagmamakaawa si Soledad. Ilang beses niyang sinabi na bigyan siya muna ng pagkakataon na muling makasama ang kanyang mga magulang at kapatid. Hindi lumalaban si Soledad sa tuwing aangkinin siya ni Arian. Ano pa ang silbi ng kanyang panlalaban kung nasira na nito ang kanyang buong pagkatao? Inaaman naman ni Soledad na kahit papano ay nagugustuhan niya ang ginagawa ni Arian sa kanya. May bahagi sa kanyang pagkatao na napupunan sa ginagawa nito.
kasi malaki daw ito. Di joke lang. Ngunit hindi iyon mapapawi ang galit na namamayani sa kanyang puso. Patuloy na naghihimagsik ang kanyang kalooban. Tinangay ni Aryan ang lahat ng pangarap na mayroon si Soledad. Ibalik mo na ako sa piling ng aking mga magulang, Aryan. Ano pa ba ang gusto mo? Kinuha mo na ang lahat sa akin. Dinadala ko na sa aking sinapupunan ng anak mo. Wala na akong may pagmalaki. Hayaan mo na ako makaalis. Pagmamak-awa ni Soledad. Patawarin mo ko, Soledad. Kapatawaran mo lang ang gusto ko. Malungkot na pahayag ni Aryan. Hindi madali ang hinihingi mo, Aryan. Katulad ng pagmamahal ko. Maaari mo makuha ang katawan ko pero hindi ang puso ko. Palayain mo na ako. Pagmamakaawa ni Soledad. Oo, Soledad. Ihatid na kita pa uwi. Malungkot na tugon ni Aryan. Sa mundo ng mga tao ay halos pabilisin na ni Ilsam ang pagdaan ng araw. Kinakailangan nilang hintayin na sumapit ang kabilugan ng buwan para makapasok siya sa mundo ng mga engkanto. Pansamantalang binuksan ni Aling Goding ang kanyang kakayahan na makakita at makadama ng mga nilalang na mailap sa mga ordinaryong tao. Naganap sila ng baril at bala na gawa sa purong tanso. Malakas iyon na armas laban sa mga engkanto. Kargado si Ilsam ng iba't ibang pangontra para hindi siya agad malapitan ng mga engkanto. Gumagamit si Aling Goding ng 21 peraso ng itlog na nagmula sa itim na uwak para mabasag ang tagabulag na gamit ng engkanto. Magkakaroon ng kalayaan si Ilsam na makita at matunghayan ang buong kaganapan sa mundo ng mga engkanto. Pagsilay ng kabilugan ng buwan ay nandoon na si Aling Goding at Ilsam sa tumana. Pagsapit ng gabi ay malaya na nga nilang nakikita ang magagarang pantalan doon. Maraming gintong barko ang dumadaan sa pantalan. Ang karamihan sa mga engkantong lula ng gintong barko ay nakasuot ng magagarang damit. Ilsam, kailangan mong makasakay sa alinmang barko na nandito. Iyan ang tanging paraan para makatuwid ka sa kaharian ng mga engkanto. Pahayag ni Aling Goding. Papaano, Aling Goding? Usisa ni Ilsam. Gamitin mo ang tangan mong baril. Takot ang engkanto sa tanso at pulbura. Sigurado na magkukumahog silang gawin ang anuman ang iyong hihilingin. Kapag nakasaang nasa kanilang harapan ang baril. Suwisyo ni Aling Goding. Buo na ang loob ni Ilsam. Handa siyang gawin ang lahat para lamang mailigtas ang kanyang kapatid. Inabangan ni Ilsam na may dumaong na bangka doon. Mabilis siyang sumampa sa bangka at agad na tinutukan ng baril ang mga engkantong lulan ng sasakyang pandagat. Nakikita mo kami? May pagkagulat na sambit ng lalaking engkanto. Oo, hindi ako magdadalawang isip na iputok ang hawak kong baril kapag hindi kayo sumunod sa aking kahilingan. Seryosong pahayag ni Ilsam. Sabihin mo ang iyong kahilingan at masusunod. Tugon ng engkanto. Gusto ko dalhin niyo ako sa lugar kung saan dinala ng binatang engkanto ang aking kapatid. Pahayag ni Ilsam. Ihatid siya malapit sa tirahan ni Aryan. Siya lang ang may dinukot na mortal. Pahayag ng iba pang engkanto. Humagibis ang paglalayag ng gintong bangka sa isang kisap matalangay. Nandoon na si Ilsam sa kanilang pangpang. Nandito na tayo, mortal. Nakikita mo ang malaking palasyo na yun? Diyan nakatara si Aryan. Dalhin mo at ihatid ka pa namin pabalik. Kami ang nagdala sa'yo dito. Obligasyon namin na ibalik ka pa uwi. Pahayag ng mga engkanto. Pagkaapak pa lang ni Ilsam sa bakuran ng malapalasyong bahay na iyon ay agad siyang nagpaputok ng baril. Tumama iyon sa mismong loob ng mansyon dahilan para magsilabasa ng mga engkanto sa loob. Ang amoy ng pulbura ay lubang nakakalason at nakakahina para sa isang engkanto. Paglabas ng buong kamag-anak ni Aryan ay agad silang nahintakutan. Armado ng pulbura ang mortal na nandoon. Kilala ni Anya si Ilsam. Katunayan ay pinaupormahan siya nito noon. Agad naman siyang namukhaan ni Ilsam.
Anya, ibig sabihin ay totoo na kinuha ka ng mga engkanto? Payag ni Ilsam. Masaya na ako dito, Ilsam. Huwag kang padalos-dalos, Ilsam, sa hakbang na gayong gagawin. Madadamay pati ang mga anak ko. Madadala mo pa pauwi si Soledad. Garantiya ni Anya sa kababata. Ilabas niyo na ang kapatid ko. Magkakamatayan tayo. Hindi ako alis dito na hindi ko kasama ang aking kapatid. Maigting na panindigan ni Ilsam. Nakatakda na sanang ihatid ni Arian pauwi si Soledad. Naunahan lang siya ng kapatid nito na pumunta doon. Paglabas ni Soledad na kasama si Arian, ay agad tinutukan ni Ilsam ng baril si Arian. Papatayin kita, hayop ka. Sinalbahi mo ang kapatid ko. Papatayin kita. Sigaw ni Ilsam habang nakatutok ang baril kay Arian. Ilsam, wag. Huwag kang padalos-dalos. Uminahon ka, Sam. Pagmamakaawa ni Anya sa kababata. Paano ako maging mahinahon, Anya? Pagkatapos na pagsamantalahan ng engkantong ito ang aking kapatid? Sabihin mo paano ako magiging mahinahon? Hindi sapat ang buhay ng hayop na ito. Nanginginig na saad ni Ilsam. Hindi nakaimik ang mga engkantong kamag-anak ni Arian. Batid nila na kamatayan ang kapalit sa isang maling hakbang na kanilang gagawin. Ipinagkatiwala na lang nila kay Anya ang buhay ng kanilang kaanak. Kuya, tama na kuya. Halika na kuya. Umuwi na tayo kuya. Hayaan mo na ang Panginoon na humusga sa kanila. Saad ni Soledad sa kanyang kapatid. Hindi. Papatayin ko ang hayop na ito. Hindi sapat ang buhay ng demonyong ito sa kahayupan na ginawa niya sa iyo, Soledad. Galit na saad ni Ilsam. Kuya, halika na. Ayokong kamuhian ka ng iyong pamangkin pagdating ng araw. Siya pa rin ang ama ng aking dinadala. Hayaan mo na siya. Pahayag ni Soledad. Buntis ka? Binuntis ka ng hayop na ito. Ba't ang bilis naman? Nanggagalaiti sa galit na sigaw ni Ilsam. Oo, kuya. Hayaan mo na siya mabuhay alang-alang sa pamangkin mo, kuya. Alam mo, matagal dito. Matagal dito ang panahon pero sa atin ay madali lang. Iba dito, pero mabilis magbunga kapag ganito ang lahi. Huwag ka magpapakita sa akin, hayop ka. Lubayan mo na ang kapatid ko. Tayo na, Soledad. Babala na lamang ni Ilsam sa engkanto. Nanatiling lang nakayuko si Arian. Tinatanggap ang bawat masasakit na salita na ibinabato sa kanya. Handa na siyang tanggapin ang galit ng kapatid ni Soledad. Nagpadala siya sa bugso ng kanyang damdamin kaya niya nagawa ang pinakamalaking pagkakamali. Nagawa man niyang pilitin si Soledad na magpakasal sa kanya. Angkinin ang kanyang pagkababae at punlaan ng kanyang lahi. Mawawala ng saysay ang lahat ng iyon. Dahil tuluyan na itong mawawala sa kanyang piling. Nilamon ng galit si Soledad. Pati ang kanilang anak ay maaaring mawala sa kanya ng tuluyan. Naglahon na lang bigla ang modernong daungan sa Tumana. Muling nanumbalik ang karaniwan na itsura ng lugar. Agad umuwi ang magkapatid. Iyak ng iyak si Gardo at Nora habang sinasalaysay ni Soledad ang kanyang karanasan doon. Masalimuot man ang naging karanasan doon ni Soledad. Naging kaligayahan naman iyon sa magulang ni Anya. Kampante na sila na maayos ang kalagayan ng kanilang anak. Sa wakas ay mawawala na ang kanilang mga agam-agam na hindi ito natahimik. Nagsagawa si Aling Goding ng pagbababaylan na ritual. Nag-alay ng buong baboy para gamiting pangontra sa maling paglapit ng mga engkanto. Lalo na't kasalukuyang dinadala ni Soledad ang anak ng isang engkanto. Sa labis na galit ni Ilsam, tumigil ito pansamantala sa pag-aaral. Mananatili siya sa poder ng kapatid hanggang hindi pa ito na ipapanganap ang naging bunga ng kahayupan ng engkanto sa kanyang kapatid. Halos buong araw at gabi ay naroon si Arian sa kalayuan din. Nakatanaw sa tahanan nila Soledad. Nagbabaka sakali na masilayan ang kanyang mag-ina. Awang-awa na si Anya sa kanyang bayaw, ngunit wala naman siyang magagawa para tulungan ito. Mahirap turuan ang puso lalo na kapag naunahan ng galit.
Iyon mismo ang naranasan at nararamdaman ni Soledad. Hindi naman basta-basta makalapit si Arian sa kanyang mag-ina dahil may pananggalang na inilagay ang babaylan na kahit anong pilit niyang pumasok ay babalik at babalik lang siya sa labas. Dumagdag pa ang mahigpit na pagbabantay ng kanyang kapatid. Sigurado si Arian na tutuluyan na siya ni Ilsam kapag muli siyang nakatagpo dahil alam niyang makikita siya nito. Habang lumalaki ang tiyan ni Soledad ay lalong napapadalas ang pagkaamoy niya ng mabangong samyo ng bulaklak. Hindi siya nagkakamali. Iyon mismo ang amoy ni Arian. Aaminin man ni Soledad o hindi, may parte sa kanyang pagkatao na nangungulila kay Arian. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang pang-aabuso ng lalaki sa kanyang kahinaan, manunumbalik muli ang sakit sa kanyang puso. Hindi pa siya handa na ipagkaloob ang pagpapatawad kay Arian. Hanggat nandoon sa kanyang puso ang sakit, hindi niya matatanggap si Arian sa kanyang buhay. Isang araw ay may inaabot ang kanilang kapitbahay na kahon. Ipinabibigay daw iyon ng isang lalaki na gwapo at mahaba ang buhok. Pinapasabi umano ng lalaki na para iyon sa panganganak ni Soledad. Nag-aalinlangan si Soledad na tanggapin iyon, kaya si Ilsam na ang kumuha. Pagkaalis ng kapitbahay nila ay binuksan ng kanyang kapatid ang kahon. Binulaga siya ng mga mamahaling hiyas, bato at ginto. Sigurado sila na galing iyon sa engkanto na ama ng ipinagbubuntis ni Soledad. Anong gagawin natin dito, anak? Usisa ni Nora sa kanyang anak. Ibenta mo, Nay. Kulang pa yan sa kahayupan ng engkanto na iyon, saad ni Ilsam. Hanggang sumapit ang kabuuanan ni Soledad. Isang malusog na batang lalaki ang kanyang iniluwal. Napawi lahat ng kanyang galit na nararamdaman sa kanyang puso. Kamukhang-kamukha ni Arian ang bata. Nagpasalamat na lang si Soledad na hindi niya namana ang malaking tenga ng kanyang ama. Simula mangyari ang pagtagtagpo na iyon, naging mapanglaw na ang buhay ni Arian. Palagi na lang siyang nakatulala sa kanilang kaharian. Paminsan-minsan ay pumupunta siya sa mundo ng mga tao pero lalo lang siyang naging malungkutin. Batid niya na nailuwal na ni Soledad ang kanilang anak sa mundo ng mga tao. Gusto man lang sana ni Arian na mahahawakan ng anak kahit isang pagkakataon lang. Lalong naging mahigpit si Ilsam sa pagbabantay dahil kahit anong oras ay maaari silang masalisihan ng mga engkanto. Muling nagsagawa si Aling Guding ng ritual. Ngunit ayon sa kanya, magiging komplikado iyon sa sanggol dahil isa itong anak ng engkanto. Kailangan ng ibayang pagbabantay sa bata. Kailangan nakalasin ang mga pangontra na ilagay sa bakuran dahil maging pahirap ito sa sanggol. Sa kabila ng tuluyang pagkalas ng babaylan sa pananggalang sa bakuran ng bahay nila Soledad, nag-aalinlangan pa rin si Arian na pumasok dahil hindi malabo na makatagpo niya ang kapatid ni Soledad. Ilang araw siyang nagtempe at tiniis ang pananabik na makita ang kanyang mag-ina. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Soledad, nagising siya sa matapang na amoy ni Arian. Umaalingasaw ito sa buong paligid. Pamilyar na iyon sa kanyang kapatid, kaya agad siyang kinabahan. Dali-daling bumangon si Soledad at kanyang pinuntahan ang higaan ng kanyang anak. Hindi nga siya nagkamali. Nandoon si Arian na taimtim na tinitigan ang kanyang anak. Napakatamis ng ngiti nito habang hinahawakan ng pisngi ng kanilang anak. Kinabahan si Soledad kaya napilitan siyang kausapin si Arian. Dalian mo na, baka magising pa si kuya, saad niya sa engkanto. Wala akong balak na masama sa bata. Gusto ko lang makita ang anak nating Soledad. Nagmamakaawang saad nito. Tumangon na lang si Soledad dahil nakikita naman niya ang pananabik sa mukha ng engkanto. Humakbang na lang siya para silipin ang kanyang kamag-anak at kapatid sa labas. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Soledad nang makita niya itong tulog. Ano ang kanyang pangalan? Tanong ni Arian. Sebastian, sagot ni Soledad. Sige, aalis na ako.
Sebastian anak, aalis na ako. Pamamaalam ni Arian habang naiiyak. Salamat Soledad, sa muli. Sana mapatawad mo na ako. Sambit ni Arian bago umalis. Hindi na umimik pa si Soledad dahil sa kaibuturan ng kanyang puso ay pinapatawad na nito si Arian. Nahahabag siyang makita na miserable ang kalagayan ng engkanto na minsan na niyang kinamuhian. Hindi lingid sa kaalaman ni Elsa na pumuslit si Arian sa kanilang bahay habang mahimbing silang nakatulog. Maaaring maikubli ng engkanto ang pisikal na presensya nito pero hindi ang umaalingasaw na amoy nito. Amoy na amoy niya ang matapang na bango ng bulaklak noong nakaraang gabi. Sigurado siya na hindi pa yun ang huling pagkakataon na pupuslit si Arian. Sa muling pagbabalik nito ay kanyang sisiguraduhin na mananagot ito sa kapangasan. May sapat siyang karga na maaari niyang magamit para masakote ang engkanto. Hindi nga nagkamali si Elsa. Paglipas lang ng 3 araw ay muling bumalik ang engkanto. Nadatnan mismo ni Elsa na habang mahimbing na natutulog si Soledad ay nandoon ang engkanto. Hinahawakan nito ang sanggol. Nakatutok ang atensyon ng engkanto sa sanggol. Kaya hindi na nito namalayan ang paglapit ni Elsam. Agad siyang pinukpok ni Elsam ng hawak na nitong baril. Napasalampak si Arian sa sahig dahil sa tama nito sa kanyang ulo. Di ba, binalaan na kita. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sinabihan na kita na lubayan mo na si Soledad. Ang lakas ng loob mo. Munta ka pa dito sa mismong pamamahay namin. Galit na sambit ni Elsa. Patawad. Gusto ko lang naman makita ang aking anak. Wala naman akong balak na masama sa bata. Malungkot na pahayag ni Arian. Wala. Sinong pinaglulok mo? Hindi ka nga naawa sa aking kapatid. Ngayon sasabihin mo na wala. Pasensyahan na lang tayo. Pero tatapusin ko na ang kahayupan mo. Demonyo ka! Galit na sigaw ni Elsa. Sige. Patayin mo na ako. Siguro yun na nga ang makakabuti sa atin. Sa araw-araw na hindi ko nakikita ang aking mag-ina, para na rin akong patay. Sige, tapusin mo na ang paghihirap ko. Sige na. Sambit ni Arian habang umaagos ang kanyang luha sa magkabilang pisngi. Pinikit ni Arian ang kanyang mga mata habang dahan-dahan na kinakalabit ni Elsam ang gatilyo ng baril. Napabalikwa si Soledad nang makita niya ang kalagayan ni Arian na kasalukuyan na nakatutok ang dulo ng baril sa kanyang noo. Nakikita niya ang kanyang kuya Elsam na mukhang porsigido na ituloy ang kanyang gagawin. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Soledad sa buong bahay, dahilan para matauhan ang kanyang kapatid. Kuya, wag! Maawa ka sa kanya kuya. Isang ama na ang kahinaan ng kanyang supling. Hayaan mo na siyang mabuhay kuya. Hayaan mo na kaming palakihin ng aming anak na magkasama. Napatawad ko na siya kuya. Sana katulad ko ay makita mo rin ang kabutihan sa kanyang puso. Naluluhang pahayag ni Soledad. Anak, tama ang iyong kapatid. Bigyan mo ng pangalawang pagkakataon na mapatunayan ang kanyang sarili. Total nangyari na ang lahat. Hindi na natin maibalik ang lahat. Nakikita mo ba ang iyong pamangkin? Dugot laman siya ng taong kinamumuhian mo. Sana gawin mo ito anak para sa iyong pamangkin. Payo ni Nora sa kanyang anak. Sige na, tumayo ka na dyan. Ano pa ba ang magagawa ko? Ingatan mo ang kapatid ko. Mahalin mo at higit sa lahat, pangalagaan mo. Sa bagay, hiniling ko naman na sana hindi matuloy sa pagpasok sa kumbento ang aking kapatid. Ngunit hindi ko naman naisip na ganitong paraan pala tutugunin ng Panginoon ang aking panalangin. Oh, paano bayaw? Saad ni Elsam sa engkanto. Salamat bayaw. Salamat. Pasasalamat ni Arian. Oh, ito tay, nay. Suotin niyo para masilayan niyo ang inyong manugang. Pahayag ni Elsa. Iyon na nga ang naging simula ng panibagong yugto sa buhay nila Soledad o Nanay Soledad at Tatay Arian. Nagkaroon pa sila ng 2 supling.
Magpahanggang ngayon ay masaya si Soledad sa piling ng kanyang mister na engkanto. Si Tito Elsam naman ay natupad ang kanyang pangarap. Mayroon na rin siyang sariling pamilya. Kampante na siya na mayroon ng mangangalaga sa kanyang mahal na kapatid. Kung sakaling napatay man ni Tio ang ama ko, baka sakaling naging magulo lalo ang pamumuhay namin at kamuhian ko siya. Sa ngayon po ay nag-aanyong tao ang aking ama. Paminsan-minsan ay bumibisita kami sa lugar nila sa Banahaw. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig.